Ang ating layunin sa ating pag-aaral to discuss the ways of revealing God to man. Paano inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Sa iba't ibang kaparaanan, ang Diyos ay nangungusap. Sa iba't ibang kaparaanan, ang Diyos ay nagsasalita, nagpapahayag ng mga gusto niya mangyari sa buhay ng tao at maging sa ating paligid. Paano natin makikilala at mauunawaan ang Diyos? Ito ay sa pamamagitan ng revelation niya sa bawat isa sa atin. At pag sinabi natin revelation, ang nakasulat po dyan, ang Tagalog niyan ay pagpapahayag ng Diyos sa bawat isa. It is the unveiling of God to man. Maraming mga tao hindi nakakakilala sa Kanya, tila ba ang Diyos ay isang lihim na hindi pwedeng maunawaan ng tao. Tunay nga po na ang kabuuan ng Diyos hindi natin mauunawaan dahil ang Kanyang kaisipan ay mataas kaysa sa ating kaisipan. Ang pamamaraan ng Diyos ay higit sa pamamaraan ng tao. Ngunit ang pagpapahayag po ng Diyos sa tao upang maunawaan ay sapat na. At ito ay makikita natin sa banal na kasulatan. God is revealing Himself to us in many ways. No, ang sabi po ng talatang ito, you will seek me and find me when you seek me with all of your hearts. Si Propeta Jeremiah nagsabi, kapag ang tao ay humahanap sa Diyos, tiyak matatagpuan ng taong ito ang Diyos. Dahil ang Diyos kailanman hindi siya magtatago. Ang Diyos kailanman hindi pwedeng hindi magpakilala sa mga tao na humahanap sa Kanya at sa mga tao na gusto siyang makilala. Ang isang paraan na kung papaanong ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin, ito ay sa pamamagitan ng ating nature or kalikasan. Nagpapahayag siya sa pamamagitan ng universe. Nagpapakilala siya sa atin sa pamamagitan ng Mother Earth. Nagpapakilala siya sa atin ng lahat ng bagay na nakikita natin sa ating paligid. Yun. Ang sabi ng aklat ng Awit 19:1-2, the heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they reveal knowledge. Alam po ninyo, hindi lang tao, hindi lang mga hayop ang may bibig. Ang kalangitan, ang kalawakan, ay mayroon din bibig. Ang sabi nga po dyan, the heavens declare the glory of God. Kapag ikaw ay tumingala sa langit, makikita mo doon ang gloria ng Diyos dahil ang Diyos ay tagalangit. No, sa Biblia po, may tinatawag po na third heavens. No, 1, 2, third heavens. Yung tirahan po ng Diyos, yan po. Kaya nga sa Genesis 1:1, God created the heavens and the earth. Yung heavens po, plural. Dahil yung nakikita po natin na yan, kapag tumingala tayo, yung made of clouds, ang tawag dyan ay the first heavens. Yung second heavens, yan po ay, ang sabi ng banal na kasulatan, tinitirhan din ng mga spirits, pero yung third heaven, doon po nakatira ang Diyos. So when we look up, kung tayo titingin sa itaas, sa langit, ang sinasabi ng langit, dinideklara niya ang kaluwalhatian ng Diyos, pati na yung mga gawa ng Diyos ay kanyang ipinakikilala sa bawat isa sa atin. Ano ba yung mga gawa ng Diyos na nasa langit? Siyempre makikita natin yung araw. Ang sabi ng banal na kasulatan nung likhain ng Diyos ang langit at ang lupa, wala pa itong forma. Walang liwanag. Kaya ang sabi ng Diyos, let there be light, at nagkaroon ng liwanag. At nilikha niya ang araw na tatanglaw sa day at ang mga buwan at mga bituin. Iyan ay nagpapakita ng mga likha
ng Diyos. Kapag tumingala ka sa langit, pwede ka makakita ng eroplano. Pag tumingala ka sa langit, pwede ka makakita ng mga ibon. Ang mga bagay po na yan ay gawa ng Diyos na nagsasalita sa bawat isa sa atin. Kaya nga mahalaga rin po na paminsan-minsan tayo po na masisipag magsipag-trabaho, mag-travel naman po tayo. Kasi day after day, they pour forth speech. Araw-araw nagsasalita ang likha ng Diyos. Night after night, they reveal knowledge. Kaya nga yung NASA, nagpapadala sila ng mga investigation, ng mga sasakyang panghipapawid para maunawaan nila kung ano ba ang karunungan na makikita nila sa buwan, karunungan na makikita nila mula sa iba't ibang planeta. Ano ba yung nasa dako pa roon? Yung mga nasa dako pa roon ay magbibigay sa atin ng mga karunungan at ang karunungan yan ay revelasyon ng Diyos sa bawat isa sa atin. Gayon din naman, sabi ng aklat ng Roma chapter 1:20, for since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power, and divine nature have been clearly seen. Sa pamamagitan na likha ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga katangian ng Diyos, yung mga hindi natin nakikitang katangian ng Diyos, yung kanyang kapangyarihan, His omnipotence, pati na yung divine nature niya, yung kanyang pagka-Diyos, na hindi natin masyado nauunawaan sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, magbibigay ito ng kaalaman sa bawat isa sa atin. Being understood from what has been made so that the people are without excuse. Nakuha po ba natin yon? Ang tao, wala siyang maipapangatwiran sa Diyos. Ay, hindi ka naman nagpakilala sa akin. Ay, hindi naman kita kilala. Wala po silang pwedeng sabihin ganon sa Diyos at babalikan nila ang Diyos na kaya sila tatanggap ng kaparusahan ay dahil hindi naman gumawa ang Diyos na mga bagay upang maunawaan nila ang Diyos at ang plataforma ng Panginoon. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng nature, sa pamamagitan ng likha ng Diyos, makikilala natin ang Diyos na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, na kaya siya gumawa ng hangin, gumawa siya ng araw na minsan ay aaraw, minsan ay uulan upang tumubo ang mga puno, ang mga itinanim, ang mga hayop ay makapaligo. Iyan ay nagsasabi ng ang Diyos ay umiibig sa bawat isa sa atin. Dahil kung walang puno, kung walang hayop, wala tayong maidadamit, wala tayong shelter, wala tayong makakain. Nangungusap ang mga bagay na likha ng Diyos ng kanyang mga katangian at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang tao ay walang pwedeng ipangatwiran sa Kanya. Amen?